Hataw Balita ngayon. Iba't ibang kilos protesta ang isinagawa ng mga labor union at iba't ibang militanteng grupo sa Labor Day kahapon, May 1. Iginit ng mga manggagawa ang pangangailangan na mawakasan na ang kontraktualisasyon sa bansa at maipatupad ang aumento sa sahod. Bukod dito, ipinananawagan din nila ang pagsusulong sa kabuhayan at karapatan ng mga manggagawang Pilipino sa gitna ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Hindi po pwedeng tuwing taon-taon magmamarcha kami para humingi ng pagtaas ng sahod. Bakit hindi natin magawa na kung ang mga presyo ay tumataas at ang inflation rate ay alam naman natin, kabisado natin, i-adjust natin ang sweldo batay sa inflation rate. Hirap pa rin ang kalagayan ng ating mga manggagawa sa ngayon. Marami ay walang trabaho, mababa ang sahod at halos lahat ng ating mga manggagawa sa bansa ay kontraktual. Hindi pa masaya ang mga manggagawa dahil hanggang sa ngayon, hindi pa ibinibigay ng gobyerno yung kahilingan ng mga manggagawa na itaas ang sahod. Hataw Balita ngayon. Kasabay ng araw ng paggawa kahapon, Mayo 1, siniguro ng Department of Migrant Workers o DMW na paigtingin nito ang job fair at assistance facility sa bansa para sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Kaugnay nito, pinirmahan ang isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng DMW at Robinsons Land Corporation kung saan inaasahang magkakaroon pa ng mga susunod na job fair sa lugar. Ayon sa DMW Secretary Hans Leo Kakdak, plano ring ilagay sa nasabing lugar ang OFW Assistance Facility dahil sa marami aniyang posibleng naghahanap ng trabaho o kaya naman mga OFW o kanilang mga kamag-anak na nangangailangan ng tulong mula sa ahensya. Mga katulad na effort ng ganito, yung job fair, nalalaman ng taong bayan kung ano ang lehitimong paraan ng paghahanap ng trabaho. Job fair at saka yung potential na yung OFW assistance facility nila, nandun din tayo in case may kailangan ng tulong. And then of course, yung mga posibleng mga signages or messaging natin in terms of paano makaiwas sa illegal recruitment, etc. At referral sa DMW office just across the street kung kailangan ng tulong. Hataw Balita ngayon. Pinare-review ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kasalukuyang minimum wage rates ng mga manggagawang Pilipino. Ayon sa Pangulo, batid niya na may pangangailangan na alamin kung akma pa rin ba ito sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo na nakakaapekto na sa sektor ng paggawa. Sa ngayon, nasa 610 pesos ang arawang sahod ng mga minimum wage earners sa National Capital Region na pinakamataas na sa buong bansa. Hiniling rin ni Pangulong Marcos sa National Wage and Productivity Commission na suriing mabuti ang kanilang patakaran ukol sa wage review. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions, with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Sa mga susunod na araw, ay magpapaabot tayo ng tulong pinansyal sa mga lubhang naapektuhan ng El Nino sa buong bansa. Yung mga nasiraan, mga pananim at kabuhayan dahil sa tagtuyot. Hataw Balita ngayon. Ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na ipasa ang mga batas ukol sa paglikha ng trabaho sa bansa. Sa araw mismo ng paggawa kahapon, May 1, sinabi ni PBBM ang pangangailangan na maisabatas ang mga panukalang lilikha ng maraming oportunidad sa mamamayan. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang Department of Migrant Workers at Department of Labor and Employment o DOLE na palakasin ang programa sa pagbibigay proteksyon sa mga overseas Filipino workers o OFW. I call on Congress to pass laws that will support the attainment of our jobs creation agenda.
including the Enterprise-Based Education and Training Program Law, the Revised Apprenticeship Program Act, and the Create More Law, or the Law on Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Hataw Balita ngayon. Sa iba pang balita, inihayag ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na sobrang malakas o nakamamatay na ang lakas ng buga o pressure ng water cannon na ginamit ng Chinese Coast Guard laban sa Philippine vessels kamakalawa April 30. Dahil anya sa lakas ng pressure, nasira ang bakal na railing at canopy ng PCG vessel, pati na ang communication antenna ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR vessel. Naniniwala rin ang opisyal na hindi armed attack ang naturang panibagong harassment ng China sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Wala naman kasi anyang pinag-iba sa mga nakaraang ginawa ng Chinese Coast Guard ang panibagong pagbuga ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas. Para sa atin, this is still not an armed attack because this remains to be the same. Ano bang bago? Water cannon. Water cannon pa rin naman ang ginagamit ng China. The only difference perhaps they are increasing the PSI, the pressure of the water. Hataw Balita ngayon. Nadagdagan ang bilang ng mga Pilipinong sumasang-ayon sa panukalang pagbabago sa saligang batas ng bansa o charter change. Batay sa pinakabagong survey na isinagawa mula March 12 to 15 ng data research firm na Tangere, lumalabas na 55% ng mga Pilipino ang sumasang-ayon na dapat magkaroon ng mga pagbabago sa mga probisyong pang-ekonomiya ng 1987 Constitution. Nasa 29% ang hindi sigurado, habang 16% lamang ang hindi sang-ayon. Ayon din sa nasabing survey, 54% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa pagbabago sa saligang batas. Tumaas ito ng halos 2% kumpara sa nakaraang survey. 19% ang tutol, habang 27% ang hindi tiyak kung sasang-ayon o hindi. Hataw Balita ngayon. Iminungkahi na ng Department of Education o DepEd kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga paraan na maaaring magamit para sa agarang pagbabalik sa old school calendar, kung saan sa Hunyo hanggang Marso ang pasok ng mga estudyante, habang Abril hanggang Mayo naman ang bakasyon o summer break. Tugon ang nasabing hakbang sa panawagang ibalik na ang dating school calendar dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. Ayon kay Assistant Secretary Francis Bringas, kasama na rito ang pagpapaikli sa school year 2024-2025, kung saan sa halip na buwan ng Mayo, tatapusin na ito sa buwan ng Marso. Gayunman, apektado anya rito ang pagpahinga ng mga guro at estudyante dahil masisiksik sa 165 days ang bilang ng regular classes. The department has already submitted a letter to the Office of the President presenting other options, including a more aggressive alternative of ending school year 2024-2025 in March 2025. So we have to look for some days that will be devoted to ADM to cover some of the competencies that may not be taken up during the regular. You say, definitely Saturdays and wala holidays. Na silang pahinga. Ayun na nga, Mr. Chair. Yun yung sinasabi natin na isa sa mga compromises natin, because if we do that aggressively, then sacrifice natin yung some hours for the learners and some days for the teachers as well. Binigyang diin ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na magiging professional pa rin ng Pilipinas sa magiging hakbang nito sa kabila ng panibagong harassment sa China.
Hindi rin umano magiging pasimuno ang Pilipinas upang lalong lumala ang tensyon sa West Philippine Sea, alinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Commodore Tariela, maingat na pag-aaralan partikular ng Task Force for the West Philippine Sea ang mga susunod na hakbang. Hindi rin naman anya magpapatinag ang mga tropa ng gobyerno at magpapatuloy ang rotational resupply o humanitarian activities sa WPS. We're going to make a report from the Coast Guard to the National Task Force West Philippine Sea. And then of course, it will be deliberated and evaluated kung ano talaga ang mga next response or next actions that we're going to take with this kind of action of China Coast Guard now. Libo-libong trabaho ang inalok ng Department of Labor and Employment o DOLE kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day sa 6 na probinsya sa buong Bicol Region. Mga Bicolano job seeker na hired on the spot sa ginawang aktibidad. Si Jerry Galicia humahataw! Hataw Balita ngayon! Batay sa Tayan Department of Labor and Employment o DOLE Bicol, nasa mahigit 16,000 job vacancies ang binuksan sa isinagawang job fair kahapon sa buong Bicol Region. Kanisaba ito sa paggunita ng Labor Day o araw ng paggawa. Kabilang sa mga lugar kung saan sinagawa ang job fair sa Legazpi City sa Albay, dahil sa Camarines Norte, Naga City sa Camarines Sur, Catanduanes, Provincial Capital Gymnasium sa Sorsogon at Masbate Social Center sa Masbate City. Sa Masbate, 10 kumpanya ang may mga bakanting posisyon na nangangailangan ng mga trabahador. Meron tayong 1,074 job vacancies. Napakahalaga po nito kasi alam naman natin kung ano ang problema natin sa unemployment. And this is one way na kumbaga nilalapit natin ang mga employer dito sa mga unemployed. So itong labor natin, Labor Day is really for the job seekers, yung mga unemployed. So we invited mga employers para sa isang venue kung saan yung mga job seekers, they can shop for vacancies, kung saan sila mag-qualify. 40 bakanting trabaho naman ang pwedeng ma-applyan ng ating mga kababayan sa LCC Supermarket. Agad namang natanggap sa trabaho mula sa mahigit 40 job openings ang isa sa ating mga kababayan. Gaya na lamang ng 25 years old na taga-Isla Pananticao na si Christian John Cañares, natanggap bilang empleyado ng isang shipping company. Aniya, mula pa ng pandemic ay nawalan nito ng trabaho, kaya tumulong na lamang siya na magtinda upang makasuporta sa kaniyang pamilya. Hindi ko naman sir na-expect na meron shipping company sir na mag-open dito sir sa job fair. Kasi usually sir sa mga job fair sir, di naman po sir nag-open sir talaga yung mga seaman na kasi bibihira din po yung mga agency. Sa service crew naman sa isang fast food, natanggap si Christian Labao na matagal na rin walang trabaho simula pa ng nakaraang taon. Masaya po dahil dahil ilang buwan din ako naging taong bahay, kaya maraming salamat po sa pagkakataon na natanggap sa trabaho po. Pwede rin namang mag-apply ng online para sa mga trabahong binuksana. Mabibigyan naman ng tugon ng bawat kumpanya kung natanggap ba sa trabaho ang isang job seeker o hindi. Nagbukas ang DOLE Job Fair bandang alas 8 ng umaga at hanggang alas 4 ng hapon nitong Miyerkules, May 1. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! 4 sa mga empleyado ng local government unit ng Pili sa Camarines Sur ang naiulat na nasawi dahil sa heat stroke sa gitna ng matinding init ng panahon. Si Ryan Salatandon humahataw. Hataw Balita Ngayon! Matinding init ng panahon ang tinuturong dahilan sa pagkasawi ng 4 na empleyado ng Pili Local Government Unit. Kinumpirma ng Municipal Mayor ng Pili Camarines Sur na si Mayor Tomas Bungalonta Jr. na totoo ang balitang namatay ang mga naturang government personnel. Sinabi ng alkalde na napag-alaman sa investigasyon na heat stroke at atake sa puso nga ang ikinasawi ng 4 na individual.
Ayon sa weather forecast, patuloy na binabantayan ngayon ang sitwasyon at heat index sa bayan ng Pili dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura sa lugar na umaabot sa 46 to 48 degrees Celsius araw-araw. Nag-abiso na ang punong bayan ng Pili sa mga empleyado nito na iwasan ang matagal na pagbilad sa ilalim ng araw upang maiwasan ang malubhang epekto nito sa kalusugan at buhay ng kanyang mga tauhan. Suspendido na rin ang face-to-face classes sa bayan ng Pili, maliban na sa mga private school na aircon ang mga silid-aralan. Naka-standby din ang mga health personnels ng bayan ng Pili kasama ang 2 municipal doctors para tulungan ang ating mga kababayan sa gitna ng matinding init ng panahon sa lugar. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa kamakalawa ang Social Security System ng Run After Contribution Evaders o RACE campaign sa Baguio City upang paalalahanan ang ilang mga establishmento ukol sa pagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang Social Security System o SSS sa pagpapaigting ng Run After Contribution Evaders o RACE campaign sa Baguio City. Noong Martes, April 30, nag-ikot ang mga kawani ng SSS Baguio Branch upang paalalahanan ang ilang mga establishmento ukol sa pagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Mapareceive namin yung RACE order. Actually, may number of days naman to comply. Nakalagay naman siya doon sa letter. Nakalagay bang 10 working Ito siya, 15 calendar days naman yan. If ever naman, sir, mag-a-appeal, kunwari, yung owner decided naman na babayaran siya installment. Ay, yes, ma'am. Nakasulat naman. Nakasulat siya doon sa may letter. Depende naman, ma'am, kung saan po tayo. I-check naman natin, ma'am, kung saan po tayo pwedeng maipasok. Sa edad na 23 anyos, nagsimula ng magtrabaho si Rosalinda Reyes sa isang kumpanya bilang clerk. Sa kanyang edad, nag-member na ito ng SSS Baguio upang matiyak na sa kanyang pagtanda ay mayroon siyang matatanggap na pension. Pag after, parang iniisip mo kasi sa sarili mo na after mo mag-work, saan ka napupulutin, parang gano'n. At least kapag meron kang SSS contribution, meron tayo, mapapanatag tayo na, na mag-retire sa trabaho. Ayon kay Attorney Duchess Anselmo, Legal Officer ng SSS Baguio, ito ang pang-apat na race sa taong 2024 at nais nilang maipalaganap ang kahalagahan ng pagiging miyembro ng SSS. Okay, yung notice po kasi natin is for them to comply within 15 days with their obligation sa SSS. And nakasulat din naman po doon, they have the option po, sa employers po natin, they have the option to avail of installment, yung program po natin na installment, or pwede din po silang mag-inquire, subject to presentation po ng requirements po natin for the condonation po natin ng penalties. Pero like I said po, subject to presentation of requirements kung magka-qualify po sila doon. Ito ay palagi ang ginagawa ng SSS at lahat ng branches sa Cordillera Administrative Region. Ayon naman kay SSS Nancy Omoso, ang SSS Baguio Branch Head, ang kampanya ay nagpapakita ng seryoso ang ahensya sa kanilang mandato at hindi nito hangad na takutin ang mga employer, bagkus ay ipakitang sila ay dapat magkatuwang sa pagtataguyod sa ikabubuti ng kanilang mga empleyado. Maganda rin itong race kasi hindi naman siya yung yung tatakutin namin sila, kundi parang nandun yung mutual understanding na rin ng employer at saka kami sa SSS. Ina-explain kasi namin sa kanila na meron silang duties and responsibilities. But then may mga employers kasi na minsan parang hindi nila ina-actionan. 5 employers kada buwan ang target nilang bisitahin. Sa mga binisitang employers noong Martes, 3 rito ang non-registration of business, 6 ang non-production of records at 2 non-remittance of SS contribution. Binigyang diin naman ni Attorney Duchess ng Baguio Legal Section na may isang establishmento ang nabigyan ng demand letter pero dahil sa pagsasagawa ng race agarang sumunod ang mga ito sa kanilang obligasyon. Kabilang sa mga business establishments na dinalaw at pinalalahanan ng ahensya ay restaurant, laundry shop, construction, hotel, veterinary clinic at land surveying services. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon.
Nakita ng Department of State ng Estados Unidos ang pananagutan ng 5 unit ng Israel Security Forces na nangyaring mga pag-aabuso sa karapatang pantao sa West Bank. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Hataw Balita ngayon. Inihayag noong Lunes, April 29 ng Department of State ang mga natuklasan na malalang mga paglabag sa karapatang pantao ng 5 Israeli Security Forces unit sa West Bank. Gayunpaman, idinagdag nito na wala sa mga unit ang pinagbawalan na makatanggap ng tulong militar ng United States. Ang mga grupo ng karapatang pantao ay nag-ulat ng mga pang-aabuso kabilang ang mga extrajudicial killings, torture at iba pang pisikal na pang-aabuso na karamihan ay ginawa laban sa mga Palestinian sa West Bank na sakop ng Israel. Ayon kay Vedant Patel, tagapagsalita ng Department of State, ang mga insidente ay hindi naganap sa Gaza at naganap bago sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas noong Oktubre. Dagdag pa niya, ang remediation sa 4 sa mga unit ay naglagay ngayon sa Israel sa pagsunod sa batas ng US na nagbabawal sa tulong militar sa security units na gumagawa ng mga pang-aabuso at hindi nagatid sa katarungan. Tumanggi si Patel na magdetalye sa mga paglabag na natukoy ng US officials, kung aling mga unit ang sangkot o kung anong remediation steps ang ginawa. Anya, sa kaso naman ng ika-5 unit, hindi pa matukoy ng Washington kung nagkaroon ng sapat na remediation at nakikipag-usap pa rin sa Israel. Samantala, iminungkahi ng US Secretary of State na si Antony Blinken sa buwang ito na hindi binalak ng Washington na i-disqualify ang mga unit ng Israel mula sa pagtanggap ng US aid gamit ang Leahy Laws na isinulat ni US Senator Patrick Leahy. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inaresto ng New York City Police ang dose-dosen ng pro-Palestinian demonstrator na namamalagi sa isang gusali sa Columbia University nitong Martes. Tinanggal din ang isang kampo ng mga demonstrador. Ito ang humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita Ngayon. Nagsimula ang operasyon ng mga pulis bandang alas 9 ng gabi Eastern Time sa United States. Sa loob ng 3 oras, naalis ang mga demonstrador sa paaralan habang 12 rin ang naaresto dahil dito. Isang linya ng mga pulis ang umakyat din sa Hamilton Hall na pinasok at pinamalagian ng mga nagwewelga. Hinamak naman ng mga estudyante ang mga pulis at sinigawan ng shame, shame. Isinakay sa bus ang mga tao na nahuli na nakatali ng zip tie ang mga kamay. Ang ibang nagwewelga sa labas ng gusali nananawagan pa ring palayain ang Palestine. Naglabas ng isang sulat si Columbia University President Minouche Shafik na nirequest niyang manatili sa paaralan ang pulis hanggang May 17, 2 araw matapos ang graduation. Layo nitong mapanatili ang kaayusan sa lugar at masiguradong hindi na maitatayong muli ang mga kampo. Nais ng mga nagwewelga ang 3 bagay mula sa universidad: paghiwalay sa mga kumpanyang sumusuporta sa Israel, mas transparent na university finances at amnestiya para sa mga estudyante at faculty na disiplina sa mga protesta. Una nang sinabi ni President Shafik na hindi hihiwalay ang universidad sa mga kumpanya. Bagkus, nag-offer itong mag-invest sa health at education sa Gaza at nangakong gagawing transparent ang direct investment holdings ng paaralan. Jazz Masakayan, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nangangamba ang ilang mga Israeli military officials na maaaring mas uminit ang kanilang alitan kontra Hezbollah militant group. Itong mahataw na balita ni Chris Fugaban. Hataw Balita Ngayon. Posibleng lumala ang alitan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, isang Lebanese militant group, ayon sa isang intelligence mula sa Israeli military. Umabot na sa 60,000 na residente ang lumikas sa northern Israel at kasalukuyang hindi pa nakababalik sa kanilang mga tirahan. Mahigit 6 na buwan na mula nang nagsimula ang gera sa pagitan ng Israel at Hezbollah na kasabay kontra Hamas sa Gaza.
Ayon sa isang military personnel ng Israel, naghahanda na umano ang bansa sa posibleng all-out war sa Northern Israel. Sa kasalukuyan ay nagkalat ang mga bomba sa lugar at patuloy ang pagkilos ng militant group. Kung sakaling tumindi ang gera ay inaasahan naman na mas matindi ang magiging pinsala nito kumpara sa Gaza. Chris Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Kasalukuyan po, Easterlies po ang nakakapekto sa buong bansa. Yung pong ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay bahagyang pong kumilos patimog at hindi po naapektuhan sa ating bansa. At yung makikita po, patuloy pa rin tayong walang low pressure area o bagyo sa dagat Pasipiko at ganoon po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang araw sisikat sa ganap pong 5:53 ng umaga. Mamaya po ang araw lubog sa ganap na 6:30 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Good news tayo para sa mga nagpaplanong bumusita sa Baguio City dahil pansamantalang binuksan kahapon araw ng Miyerkules, May 1 para sa mga motorista ang Cannon Road na pangunahing kalsada na dinaraanan ng mga umaakyat sa lungsod ng Baguio. Si Grace Doctolero, humahataw! Hataw Balita ngayon! Pansamantalang binuksan ang Cannon Road kahapon May 1 dahil sa kahilingan ng Metro Baguio Local Government Unit o mas kilala sa tawag na Blaze Area o ang Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba at Tublay. Bagamat hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang construction sa lugar dahil sa kasalukuyang ginagawang rock shed column sa lugar kung saan nagkaroon ng malaking landslide sa nasabing kalsada. Ayon kay Project Engineer Alvin Dulnuan, binuksan ang Cannon Road bandang alas 8 ng umaga. Yung scheme po namin is one lane passable po. Both ways po yung traffic pero maglalagay po tayo ng interval po para doon sa pababa ng bagyo at paakyat ng bagyo. Kasi po, as you can see po doon sa side, may mga equipment and workers din po na nagtatrabaho. Ilan sa mga lituntunin sa pagbubukas ng Cannon Road ay una, tanging mga magaan na sasakyan o light vehicle lamang ang papayagang makadaan sa nasabing section ng kalsada. Isang alternate one-way traffic scheme para sa mga motoristang paakyat sa Baguio at pababa mula sa Baguio sa kaba ng lugar ng proyekto dahil sa patuloy na pagtatayo ng columns of the rock shed structure. Nagtalaga rin ang Department of Public Works and Highways Cordillera na mga flagmen at magbibigay ng mga traffic signage sa lahat ng oras sa kaba ng lugar ng proyekto upang mapadali ang trapiko at para sa gabay ng publiko. Ginagawa pa po yung nitong side sa may left side, yung columns and beams. Until po matapos yung columns and beams, then kung gagawin na po yung slab, yung roof deck niya po. Doon po mag-re-request din po tayo ng root closure na naman. Maglalagay po tayo ng forma dito sa ilalim. Opo, ilalim. Inabisuhan naman ng DPWH Cordillera ang mga mabibigat na sasakyan na dumaan sa Marcos Highway o Asin ng Alisan, San Pascual Road. Samantala, ikinatuwa naman ng mga maliliit na negosyante sa Cannon Road, gaya ni Aning Shirley, ang pagbubukas sa naturang kalsada dahil bukas muli ang kanilang negosyo. Kapag bukas yung Cannon Road, tuloy-tuloy yung business. Dagdag pa ni Engineer Dulnuan, target nilang matapos ang naturang proyekto 1 hanggang 3 buwan kung tuloy-tuloy na magiging maganda ang panahon. Wala pang abiso kung hanggang kailan mananatiling bukas ang Cannon Road sa mga motorista. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon.
Nagsimula ng umarangkada ang mga electric passenger tricycle matapos itong formal na mailunsad sa bayan ng Pakil sa Laguna. Inaasahan na makatutulong ang mga modernong pampublikong sasakyan tulad nito para makabawas sa polusyon at upang maprotektahan ang kapaligiran. Si Marcos Doria, humahataw. Hataw Balita ngayon. Inilunsad na sa bayan ng Pakil sa Laguna ang mga modernong pampasaherong electric passenger tricycle na magagamit ng publiko sa kanilang pang-araw-araw na biyahe. Isa sa layunin ng pagkakaroon nito ay ang maging environment-friendly ang operasyon ng mga tricycle sa nasabing munisipyo. Bukod sa hindi nagagamit ng gasolina, malaki rin umano ang matitipid ng mga operator sa pagkakaroon nito. Ang nasabing alternatibong tricycle ay opsyon para sa mga operator at commuter kung alin man ang kanilang kilikin para sa kanilang kabuhayan. Samantala, nakiusap naman ang mga operator na malagyan din umano ng prangkisa ang modernong pampasaherong tricycle. Good naman siya. Kaya lang siguro dapat palagyan na rin ng prangkisa para hindi masilip ng iba. Kasi dapat pag pambiyahe, di ba dapat? Pag for hire, dapat may prangkisa. Nasa 12 electric motorcycle ang magagamit sa nasabing bayan at inaasahan na ito'y madaragdagan pa. Inilinaw naman ng alkalde ng Pakil, Laguna na si Mayor Bin Soriano na wala umanong mangyayari na pilitan sa mga pipili sa electric passenger tricycle. Well, una, hindi mo dapat mag-alala yung may mga traditional na tricycle sapagkat hindi naman ipe-phase out ang kanilang mga traditional tricycle dito sa bayan ng Pakil. Nagbigay lang tayo ng option kung ano yung gusto o pipiliin ng mga drivers sa panginaharap. Ito bang traditional pa rin o itong modern na. Walang pilitan to kung ano yung kanilang gustong ipamasada dito sa bayan ng Pakil maging sa mga karating bayan kung i-embrace na rin nila itong mga modern tricycle. Marcos Doria, humahataw sa balita ngayon. Isinusulong sa Ireland ang planong papapatupad ng emergency legislation upang mapigilan at maibalik ang mga dumaragsang asylum seekers sa United Kingdom. Ang panukalang batas ang inaasahang tutugon sa lumalalang asylum crisis sa bansa. Ito ang umahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Plano ng Irish government na magpatupad ng emergency legislation sa katapusan ng Mayo na magpapahintulot sa bansa na maibalik ang mga asylum seekers sa United Kingdom. Sa gitna ito ng alalahanin kung saan ang Rwanda Plan na isang deterrence strategy ni UK Prime Minister Rishi Sunak sa mga asylum seekers sa UK ay naging daan sa pagdagsa ng mga asylum seekers sa Northern Ireland. Hinimok ni Ireland Taoiseach Simon Harris si Justice Minister Helen McEntee na dalhin sa gabinete ang panukalang batas upang pagtuunan ang potensyal na epekto ng hakbang ng UK sa Ireland. Binigyang diin rin nito ang kahalagahan ng pagpapanatili ng integridad at pagiging epektibo ng migration system ng Ireland. Layon rin nitong palakasin ang kontrol ng bansa sa pagproseso ng asylum at makisali sa talakayan ng mga opisyal ng Britain, kabilang na si Home Secretary James Cleverly sa kanyang nalalapit na pagbisita sa London. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isinara na muna ng KFC Malaysia ang ilang store branches nito dahil sa nararanasang economic challenges. Samantala, nalampasan naman ng McDonald's ang quarterly profit nito sa unang pagkakataon sa 2 taon at kumpanyang Starbucks iniulat ang pagbaba sa kanilang sales ngayong 2024. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang isinara ng KFC Malaysia ang ilan sa kanilang mga branches dahil sa mahihirap na mga kondisyon sa ekonomiya. Ang QSR brands na nagpapatakbo ng KFC at Pizza Hut sa Malaysia ay nagsabing nakatulong ang mga pagsasarang ito sa gastos sa negosyo. Ayon sa ilang mga ulat, halos nasa 100 KFC outlets ang isinara.
maaaring lumipat ang mga empleyado sa mga outlets na ito sa mas busy na mga locations, isang pagpapakita ng estratehiya ng kumpanya para makasabay sa economic challenges at ma-maintain ang mga operasyon. Para naman sa McDonald's, nalampasan nito ang quarterly profit sa unang pagkakataon sa 2 taon. Dahil ito sa hindi pagtugon ng mga customers sa offers ng fast food chain at sa conflict sa Middle East. 1.9% lang ang naging paglago ng kanilang global sales, mas mababa sa inaasahang 2.35%. Nabanggit ng McDonald's CEO na si Chris Kempczinski, naghahanap kasi ng value ang mga customers, kaya may challenge ngayon sa mga diners sa pag-attract ng customers sa kabila ng paglalabas ng mas affordable na meals. Sa Estados Unidos, nakakita ang McDonald's ng paglago ng 2.5%, mas kaunti sa 12.6% na paglago ng nakaraang taon. Bukod sa pagbagal ng sales dahil sa conflict sa Middle East, nakaranas din ng backlash ang kumpanya sa ilang Muslim countries dahil sa pagsuporta nito sa Israeli military. Pero sa kabila ng mga ito, nanatili pa ring stable ang share price ng McDonald's. Nagulat din ang Starbucks ng pagbaba ng sales at binabaan ang expectation sa taong ito dahil sa ikinakaharap na mga problema. Bumaba ang revenue ng kumpanya sa $8.56 billion o 494 billion pesos, mas mababa sa inaasahang $9.12 billion o 527 billion pesos. Dala ito ng iba't ibang mga factors, kagaya ng mga disruption sa US dahil sa mga masasamang panahon, ang di magandang post-COVID recovery sa China at ang competitive pricing. Nakakita rin ang Starbucks ng 4% pagbaba sa same-store sales at mga proyekto na bumababa ang sales sa taong ito. Bilang pagdugon, gumagawa ng bagong mga strategies ang Starbucks gaya ng sugar-free options at bagong mga inumin para makahikayat pa ng mas maraming customers. James Bontuyan, humahataw sa Balita Ngayon. Magkakaroon ng iba't ibang development courses na ihahandog sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Nangangailangan naman ng investment consultant ang Philippine Trade and Investment Center sa Riyadh sa Kingdom of Saudi Arabia. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita Ngayon. What's up, kabayan? Iniimbitahan ang mga kababayan natin sa Hong Kong na 18 years old pataas na sumali sa Capacity Building Mileage Program or CBMP. Bukas ito sa Filipino community sa Hong Kong na mga nais matuto ng iba't ibang career development courses. Ilan sa mga kursong pag-aaralan ay ang Child Development and Care, Food Safety and Food Hygiene at Computer Literacy. May tuition fee ito na 350 Hong Kong dollars o sa mga hindi makaka-afford ng tuition ay maaari kayong mag-apply ng scholarship para libing makuha ang mga courses na ito. Magkakaroon ng information session sa May 5, alas 2 hanggang alas 3:30 ng hapon sa HKMU Sita Campus. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Hong Kong sa facebook.com/PHLNHK. Samantala, sarado naman ang Philippine Embassy sa Canada sa May 20 bilang pagdiriwang ng Victoria Day na isang public holiday. Maaari namang tumawag sa Embassy Duty Officer sa 613-614-2846 kung may emergency or urgent concerns. Magsasagawa ng Consular Outreach Mission sa Iceland sa June 16 at 17 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport application, civil registry, notarial services at dual citizenship. Para sa iba pang impormasyon ay bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Norway sa facebook.com/phinnorway o di kaya mag-email sa helpdesk@philippine.no. Nangangailangan ng Philippine Trade and Investment Center sa Riyadh, KSA, ng investment consultant. Ilan sa mga qualifications ay dapat may at least 5 years working experience sa marketing, research, international trade at consulting. May bachelor's degree sa business, economics at management. Eligible na magtrabaho sa Saudi Arabia at excellent sa English speaking at writing skills. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite lamang ng inyong personal data sheet at personal history statement via email sa rype@riyadhpe.com. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA.
Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Ito na ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Sunny, pwede bang bumate? Siyempre naman, pwede. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po! Magandang umaga po o maya paabak po sa lahat ng mga kapamilya ko po sa Pilipinas, sa Candaba, Paralaya, Pampanga po, sa mga taga Bulacan po, lalo po sa Sabang, Baliwag, Bulacan. Binabati ko po ang mga buong Tiangcoco sa sa Paralaya, Pampanga, sa Gulap po, si Tito ko to, si Mama Elong at mga pinsan ko po. At sa Bulacan naman po, Sabang, Baliwag, Bulacan po, binabati ko po ang mga Almazar family at Santos family po. Yun lang po. Ayan, at sa atin namang shout out po kay Tata Bert Cerudo na humalili po sa atin, ano? At nandito pa rin siya sa Pilipinas, Sunny. Kaya humalili sa atin pansamantala dito sa ating programa. At nais din natin i-shout out yung ating mga kasama district servant dyan sa Mindanao region. Andyan sila Brad Joy Puante, sina Hil Salazar, sila Brad Jojo Pineda, sila Brad Bong, ayan, sila Brad Sajid, at yung ating mga naging katulong dyan, sila Sis Dayan, ayan, si marami, nakalimutan ko yung mga pangalan, sila Brad Romel. Sunny, ikaw muna. Ayun, shout out kay Tata Bert. Sana makauwi rin ako dyan, amigo. God willing, in the future. At shout, oo nga, naiingit ako. Pero shout out din, amigo, sa ating makasama naman dito sa Los Angeles, yung mga lagi nakatutok sa UNTV, sa Kamarsi Couple, Arbis Couple, kay Erwin Azul at sa kanyang butihing na may bahay na si Aurora, at sa lahat ng members ng lokal ng Los Angeles, sa North, sa Central Los Angeles. At ganoon din, happy birthday sa aking anak na si Joshua Lorenzo. At syempre, happy Sabat, amigo Sherwin. Ayun, back in a man, amigo. Ayan, salamat sa Diyos. Kung makakarating lang sana sa iyo yung durian, napatikim ka ng durian galing sa Davao. At doon pa nga pa rin pala, no? Si Brad June Soriao at ang kanyang kabiyak. At ganoon din si Ayumi. Ayan, shoutout po sa inyo. At maging sa ating pong mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganoon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo Libertad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Ngayon po ay ito po ay mamayang 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makisa sa ating Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. And ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 119-172 na nagsasabi, awitin ng aking dila ang iyong salita, sapagkat lahat ng mga utos mo ay katwiran. At yan pong mga umahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-22 sa buwan ng Mayo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong.
At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, May 2 na sa Pilipinas, 2024. Mula naman dito sa Hollywood, sa California, USA, ako, si Sunny Cos. At dito sa UNTV at sa UNTV, Radyo La Verdad, 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.